ng presyo ng mga bilihin ang bigas para sa ating mga Pinoy, ginto. Kaya maniniwala ba kayo na ang mga sako-sakong bigas na ito, imbes na ibenta, ipinamimigay lang ng libre sa iba? Saan naman kaya yan? Nakilala namin ang mga Chung, isang Filipino-Korean family mula sa Angeles City, Pampanga. Ang Pinay na si Cesnanda at Koreano nitong asawa na si Jongsu. Nagmamay-ari ng mga negosyo sa retail, food, accommodation at iba pa. Ang dalawa nilang anak na sina Jezzy at Seiya, nabigyan nila ng magandang buhay. Ang kanilang pamilya, hilig daw talagang mag-ipon ng happy memories na ina-upload nila online. We have to be realistic about our situation. May edad na siya. So, yung social media, sabi niya, we can upload videos. So, yung mga anak ko, maalala ko even I'm not here. I always feel sorry. That's why I do my best for my daughter. Hindi naman daw nila akalain na marami ang matutuwa sa kanilang mga video at aani ng maraming followers online. Pero ang pananaw ng kanilang pamilya, nagbago raw noong nagkaroon ng pandemya. In that time, very strict yung quarantine something. Tapos sabi niya, Mami, can we do something about it? Can we help other people? So ang una namin ginawa, we made sandwiches in a very simple way. And then we share with other people. Hanggang sa isang outreach program sa eskwela ang nagpatikim ng realidad sa nooy 8 taong gulang na si Jezzy. Pumunta sila sa isang public school para mamahagi ng tulong. Ang laki ng pagkakaiba from international school to public school. So, yung dalawa na bigla. Bakit yung CR nila ganito? Bakit sa isang libro nagsishare sila? Bakit pag nagre-recess konti yung pagkain? Bakit yung iba walang uniform? Doon siya naunang na-curious. They have to suffer in the heat for a while. I don't have to worry about break, if I have food or not. But when I sat in there, but I enjoy it now. It's because I know I help a lot of students my age and other grades and ages. Dito na raw siya humingi ng tulong sa mga magulang para makatulong sa iba. Then when I was 8, I told my mom the idea of giving people, students, mostly students and children, rice and milk powder and canned food. At ang mag-asawa naman, all-out support sa pagtulong ng kanilang mga anak. Very, very proud. At a very young age, iniisip niya yung mga estudyante na katulad niya na dapat wala daw nagugutom para in the future, maganda yung maging kinabukasan nila. So they can focus on their studies also. Nung nakakataba ng puso na may anak ko kung sobrang bait, sobrang iniisip yung ibang tao. Mula noon, kada buwan ng araw kung mag-donate ang pamilya Chung sa mga public school. Kahit pa raw mula sa sarili nilang bulsa, tinuloy-tuloy nila ang ganitong panata. Hanggang maging ang kanilang mga follower, nahikayat na rin tumulong. It's every month. It's okay. But now, it looks like every week. So, when they go to the other school, they absent to their school. Oo. So every month po, nasa iba't ibang school kami nagsishare ng rice. Hanggang ngayon, every week na po, nasa iba't ibang school kami. Pero ang talaga raw hugot ng pamilya sa pagtulong, ang hirap din na naranasan mismo ni Ces sa buhay. Pag yung nanay ko is mananahe, yung tatay ko karpentero. May times na wala kaming bigas. Bilang panganay, lagi ako nag-aalala kung may bigas kami. Dumarating yung time na feeling mo hopeless ka, wala nang pag-asa, hindi kayo makakain. May kakatok sa pinto, yung tito ko, ng utang ng bigas, kahit kalahating kilo. So, gusto kong maging ganun yung anak ko in the future. Siya yung maging hope sa ibang bata. At ngayong araw na nga, sasamahan ng Good News Team ang pamilya Chung na maghatid ng 300 sako ng bigas sa isang elementary school. Karamihan daw sa mga bata rito, naglalakad ng mahigit 1 oras bago makarating sa eskwelahan. Isa na rito ang grade 6 student na si Joy. Malimit po akong pumapasok na walang baon. Importante po sa amin ang bigas kasi madami pong nagsalo-salo sa amin. Nakaka-focus po ako sa pag-aaral pag kumakain po ako. Ako po ay masayang meron nag-abot sa amin ng tulong.
Ang mga magulang kasi ni Joy hindi raw nakapag-aral. Kaya ipinangako nilang igagapang ang edukasyon ng anak. Gusto malaki ni Mary Jo. Maging teacher. Teacher. Kailangan busog tanay pag-aaral po. Mas maganda may laman ng sikmura sa mag-aaral kang walang laman ng sikmura. Hindi makapokus sa pag-aaral po pagka wala laman ng sikmura. Malaki ang pagpapasalamat ng eskwelahan sa muling pag-aabot ng tulong ng pamilya Chung. Pero yung bigas kasi, lalo na malayo kami sa bayan, napakalaking tulong. Wala sa edad ang kapasidad na tumulong. Maliit man ito o malaki. Ang mahalaga, ito ay galing sa puso.